Ang topic po natin ngayon ay paragraph organization. Sa civil service exam, lagi po ito lumalabas. Under po ito ng verbal ability. Now, simulan na natin. Arrange the sentences to form a logical paragraph. Now, ano ba ang rule? Ang rule, unang-una, kailangan po muna natin makuha yung topic. Yung first sentences po natin. O yung topic. Paano natin kukunin to? Lagi nyo pong tatandaan na ang topic natin o yung first sentence natin ay laging independent, complete sentences. Ay sentence. Yan. Independent complete sentence. Okay? Meaning, it stand on its own. Sa madaling salita, yung sentence na to is buo at maiintindihan mo na yung nais nitong iparating. Yes. And second, ang golden rule, it's always nagsimula ito sa noun. Own noun. Okay? Lagi nyo pong tatandaan yan, noun. Hindi pronoun. Like, pag sinabi kasing pronoun, is she, he, they, ayan, mga ganyan. Hindi po. Noun po. Noun. Now, check natin dito kung alin ba dito yung may noun. Letter A, they lost. Hindi siya noun. Letter B, the office. Ayan, is noun po yan. Office. Letter C, consequently. Hindi rin siya noun. Letter D, this power. This, hindi rin. Then, computer. Then, hindi po yan noun. Yan po ay adverb. Adverb of time. Yan po ang first rule. So, since sa limang ito, isa lang ang may noun, the office suffered blackouts. Diba? Buong buo yung pangungusap. It stand on its own. Second, lagi nyo pong tatandaan ay hindi po pwedeng mag-start ang topic natin sa pronoun. So, kung i-check nyo, yung they, X yan. Yung this, X yan. Hindi rin siya pwedeng mag-start sa transition word. Ano ba yung mga transition word? Ito po yung, yan, halimbawa po nito is itong consequently, transition word yan. Itong then is transition word. So, malinaw. So, ang ating topic or ang ating first sentence is letter B. The office suffered blackout. Now, eto once na alam nyo na yung topic nyo, i-check nyo yung choices. Kung halimbawa ba sa mga choices na to, isa lang yung nag-start sa topic nyo, yun na agad ang sagot nyo. I-shade nyo na, tapos lumipat na kayo sa ibang tanong. Huwag nyo nang sayangin ang oras nyo. Okay, halimbawa ito, yung A. Ang topic natin is B, diba? Yung A is D. Yung B is C. Yung C is B. Check. Ngayon, yung D, palitan natin to. Halimbawa, ito ay D. Tapos ito ay B. So,
So, automatic na po na ang tamang sagot is itong C. Huwag nyo nang basahin lahat ng mga sentences na yan. Okay? If lang naman, if sakali, check nyo lagi yung choices, yung pagpipilian, para alam natin. Okay? Now, since nakuha na natin yung first sentence natin, o yung topic, first, ngayon naman, kukunin natin yung second. So, sa pagkuha ng second sentence, mayroong tatlong paraan. Ang first way is yung chronological flow or yung tinatawag na time flow. Ngayon, i-check natin dito. The office suffered blackouts. Dapat itong topic natin isusundan ito ng time flow. The office suffered blackouts. Kung makikita nyo, sa mga choices, sa A, they lost important files. Walang flow, walang time flow. Sa C, consequently, ang layo rin. Sa D, his power outage continued, ang layo din. Sa letter E, then computer shut down. Di ba? Connected siya, meron siyang flow. The office suffered blackouts. Nung nag-suffer ng blackouts, ang nangyari, then computer shut down. Ngayon, bakit siya naging time flow? Ano yung keywords dito? Ito pong then. Ang then po ay ang tinatawag na adverb of time. Yes. So, itong then ang nagko-connect sa ating topic o sa first sentence natin. Gets nyo ba? Now, the second way, noun to pronoun. Ayan. Yung second sentence natin is nagtatapos siya sa noun. Susundan ito ng pronoun. Ang second sentence natin mag-i-start siya sa noun, ay sa pronoun. Pag ang first sentence nagtapos sa noun, asahan mo na ang sasalubong dito na second sentence is pronoun. So, wala tayong example dito dahil iba nga yung sa question natin. So, tsaka na natin pag-usapan yan. And the third naman, third way para malaman natin yung second sentence natin is to noun to noun. Ayun, noun to noun na tayo. Noun to noun. Noun to noun, yung noun to noun na this or this. Ibig sabihin, yung first sentence natin magtatapos din sa noun, mag-iwan siya ng isang noun, at sasalubungin siya ng isang noun gamit ang this or this. Gets? Kaso, iba rin uli yung question natin. Kasi yung tong sample natin is para lang sa time flow. Now, ngayon, dahil sa time flow, nakita natin na ang second sentence natin ay E. B, E. Ito nga, C. Diba? B, E. Nakuha na natin. B, E. Ngayon, kukunin naman natin ay ang pang third. Pang third. Sa third po, napakadali na lang po niyan. Usually, ito yung tinatawag na kingdom of pronoun. Kadalasan yan, usually, madalas, ang third sentence natin ay nag-i-start sa pronoun. Dito, makikita nyo, B, E,
Ang naiwan nila ng A, C, and D. Ngayon basahin natin. The office suffered blackouts. Then, computer shut down. So, titingnan natin dito kung ano yung pinakamalapit. Since dalawa lang yung merong pronoun, itong D at A. Titingnan natin kung ano yung connected dito sa E. Then, computer shut down. This power outage continue. Ang layo, di ba? Sa A naman, they lost important files. Yun. Kita nyo? Connected na connected. The office suffered blackout. Then, computer shut down. They lost important files. So, ang sagot natin is A. At tama, ito ay nag-umpisa sa pronoun. Lagi nyo tatandaan yan. Ha? Laging ang third sentence ay kingdom of pronoun. So, B, E, A. Ngayon, wag na po natin hahanapin yung pang-fourth. Dumirekta na tayo sa pang-fifth. Ngayon, paano natin kukunin yung pang-last? Lagi nyo tatandaan, ang pang-last, lagi yan mag-uumpisa sa transition word, yung concluding transition, ending word, mga salitang panapos o mga hudyat na pangwakas. Ito po yung mga tinatawag na transition word natin. Ang unang yung bawa niyan is thus, hence, therefore, finally, lastly, consequently, indeed, clearly. Ayan po yung mga transition word, mga concluding transition word o yung mga ending word na tinatawag. Dito, ang transition word natin is ang concluding transition word natin is consequently. Itong din transition word din po to. Pero hindi siya ending. Ang ending po, ang ending transition word ay yung kaninang nilagay ko. Thus, hence, therefore, finally, lastly, indeed, clearly. Ayan po yung mga ending word na madalas ginagamit. Kung magbabasa kayo ng mga paragraph, laging yung makikita, mababasa yan. So, now, nakuha na natin. Ang first word natin, ang topic natin is P, ang second natin ay E, ang third natin ay A, ang last natin ay C. So, ang naiwan na lang is D. B, E, A, D, C. So, ang tamang sagot is C. Usually, ganito yan. Para hindi kayo mahirapan pa nag-exam kayo. Halimbawa, ganito, pagpalito natin to B, E, A, C, D. Ayan. Kung nakita nyo, nakuha nyo na yung diba, yung pinaka-topic natin, yung main, yung first sentence natin. Chinek nyo, may naiwan dalawa. Yan, B. Dalawa pa yung B. So, usually, isunod nyo, pagkasunod nyo nung second, kung nakuha nyo na yung second, isunod nyo na agad yung last. Hanapin nyo agad dito kung alin sa mga choices kung saan yung merong ending word. Kaya dapat kabisado nyo po yan. Search nyo na lang sa Google o kay ChatGPT, tanong nyo kung ano-ano ba yung mga tinatawag na ending words. Para mabilis kasi kadalasan kasi sa civil service exam, mahaba yung sentences na ginagamit. Kung babasahin mo pa isa-isa lahat yun, mauubusan ka talaga ng oras. Kaya dapat dito, madiskarte ka.
Gets nyo ba? Ngayon, kung na-gets nyo, huwag nyo po kalimutang mag-like, share, at follow. At kung gusto nyo pa po ng mga ganitong klase ng video, laging mag-like, share, follow. Paulit-ulit. Salamat!